One time, the new Filipino time, alas 7:01 ng umaga na. That time check was brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Siksik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Narito na ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mula sa Brigada National Headquarters, narito sina Weng de la Peña at June Mendoza. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit. Brigada News Headlines. Brigada Balita Nationwide. Ang Pilipinas nanindigang hindi makikipag-negotiate sa mga terorista. Pagbuwag sa bandidong Abu Sayyaf once and for all. Ipinagutos na ni Pinoy. Kampo ni Vice President Jejomar Binay nakatakda na magpasaklolo sa Supreme Court para ipahinto ang investigasyon ng Senado hinggil sa Makati City Hall anomaly. Panibagong testigo ng Senado sa Makati Building 2 scandal. Nais lang umanong makapasok sa Witness Protection Program dahil sa kinakaharap na mga kaso. Samantala, Senado wala nang balak na imbitahan pa si Vice President Jejomar Binay sa pagdinig ng investigasyon hinggil sa Makati City Building anomaly. Panibagong magma na monitor sa ilalim ng bulkang Mayon. Mahigit sa 33,000 dagdag trabaho ipinagmalaki na pasalubong ni Pinoy sa kanyang pagbabalik bansa kagabi. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Magandang umaga mga kabrigada. Hatid ng Brigada News FM Philippines ang Brigada Balita Nationwide at idre ng Power Cells at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mula po dito sa Brigada National Headquarters, kami ang inyong mga tagatid balita, Brigada Weng de la Peña at Brigada June Mendoza. Araw ng Biyernes, Setyembre 26, 2014. Nanindigan ang pamahalaang Pilipinas na hindi ito makikipag-negotiate sa mga teroristang grupo kasabay ng pagtitiyak na gagawin lahat ng government security forces ang lahat para mapulbos ang mga ito. Kaunan niyan, binigyan din ni Defense Secretary Voltaire Gasmin na kailangan at kailanman ay hindi tatalima ang gobyerno sa demand ng Abu Sayyaf Group na ngayon ay may hawak na 2 German hostages. Una nang nagbanta naman ang grupo na kanilang pupugutan ng ulo ang 2 bihag kung hindi magbabayad ng ransom at iatras ng Philippine government ang suporta sa kampanya ng Amerika laban sa Islamic Military o Islamic State o ISIS. Pero ayon kay Secretary Gasmin, malinaw umanong bahagi lamang ito ng propaganda ng ASG o Abu Sayyaf Group. Sa hiwalay naman na panayam kasama ng Brigada News FM kay AFP spokesman Lieutenant Colonel Ramon Zagala, umapela ito sa publiko na wag nang pansinin yung mga propaganda ng ilang grupo na sumasakay ngayon sa atensyong ipinupukol ng international community sa grupong ISIS. Ipinagutos na ng Pangulong Benigno Aquino III sa Armed Forces of the Philippines ang pagtugis sa Abu Sayyaf Group na may hawak ngayon sa 2 German nationals. Sa isang pahayag, sinabi ni Department of National Defense Secretary Voltaire Gasmin na inatasan na ng Commander-in-Chief ang lahat ng government security forces na once and for all ay tapusin na ang mga bandido. Kaugnay nito, kinumpirma ng kalihim na ang gagawing pagpapalakas ng puwersa ng militar sa lalawigan ng Sulu kung saan pinaniniwala ang kumikilos ang grupo para sa pinaigting na operasyon laban dito. Maliban rito, tuloy-tuloy din naman ang ginagawang joint operations ng AFP at ng Philippine National Police sa paghahanap sa mga terorista. Tayo po ay live sa Brigada News FM sa Puerto Princesa, Palawan 103.1 at sa Brigada News FM Cotabato sa 89.3. Issue sa pangalawang Pangulo. Update. Naniniwala ang kampo ni Vice President Jejomar Binay na nais lamang maisalba ni dating Makati City General Services Department Head Ernesto Aspiliaga sa mga kasong kinakaharap nito, kung kaya't pumayag itong magamit sa ginagawang investigasyon ng Senado laban sa pangalawang Pangulo. Ayon kay Cavite Governor John Vic Remulla, merong nakabingbing kasong katiwalian laban kay Aspiliaga at posibleng nais lamang itong mapasok sa Witness Protection Program para maabsuelto. Una nang inihayag ni Aspiliaga na sa pagdinig ng Senado kahapon na niluluto nila ang bidding sa Makati para paboran ang ilang mga kontratista. Anya, ang naturang kalakaran ay nangyari rin umano maging sa administrasyon ni Dr. Elenita Binay, ang may bahay ng Vice Presidente na nagsilbi ring alkalde ng lungsod. Si Aspiliaga ay co-accused ng ni Mrs. Binay sa kinakaharap na kasong graft sa Sandigan Bayan. Nakatakdaw man dumulog ngayong araw sa Supreme Court si Vice President Jejomar Binay at anak nito
nitong si Makati City Mayor Junjun Binay para questionin ang ginagawang investigasyon ng Senado kaugnay sa sinasabing maanumalya mga proyekto sa lungsod. Pero nilinaw naman ni Atty. Claro Certeza na hindi umano pipigilan ng pangalawang Pangulo ang trabaho ng mga mababatas na magsagawa ng legislative inquiry, subalit hihilingin umano nito na sa kataas-tasang hukuman na dapat ang buong Senate Blue Ribbon Committee ang hawak sa investigasyon. Kaugnay na naturang balita, ang Senado wala na rin umanong balak na imbitahan pa ang pangalawang Pangulo sa mga susunod na pagdinig. Narito ang update mula kay Brigada Bong Kagape. Ibrigada mo! Brigada Live Report! Wala na rin umanong balak pa ang Senate Blue Ribbon Subcommittee na ipatawag pa o imbitahan si Vice President Gigi Marbinay para dumalo sa pagpapatuloy ng pagdinig kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Building 2 sa darating na Oktubre 2, 2014. Sinabi ni Senador Antonio Trillanes IV, inistab na ni Binay ang kanilang naunang imbitasyon kung kaya't hindi umano kasama sa kanilang magiging report ang anumang statement mula sa pangalawang Pangulo. Anya, marami pa mga pagdinig ang kanilang gagawin dahil marami pa mga taong may sapat na kaalaman sa anya'y anomalya na dapat isalang sa pagdinig. Samantala, ipinag-utos na rin ng komite ang pagpasabina kay Mayor Junjun Binay, Commission on Audit, Commissioner Heidi Mendoza, mga department heads, city administrator, maging kina Ebeng Baloloy at Jerry Limlingan para dumalo sa pagdinig. Una nang ibinunyag ni dating City Councilor Ernesto Aspillaga ang katiwalian sa umano'y bidding process sa lungsod ng Makati. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Joffrey Bong Kagape, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Mount Mayon, ang pagbabantay. Update. Pinayuan ngayon ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS yung mga residente at otoridad sa Albay na manatiling handa sa alerto sa posibleng pagsabog ng Bulkang Mayon anumang araw. Sabi yun ng PHIVOLCS, hindi dapat magpalinlang sa tila pananahimiko ng bulkan. Sa huling datos ng ahensya, nagtala lamang ng isang rockfall event ang Mount Mayon at walang naitalang pagyanig. Bagay na ikinabigla naman ng marami. Subalit kung titingnan umano ang kasaysayan, ganito rin ipinakita ho ng bulkan nang ito'y sumabog noong taong 1984. Sa kaugnay na balita, magtungo tayo ngayon ng Office of the Civil Defense dyan sa Campo Aguinaldo. Alamin natin ang pinakalitis na monitoring kaugnay pa rin sa nag-aalburutong Bulkang Mayon. Brigada Rocky Sigues, ibrigada mo! Brigada Live Mas higpitas pa ngayon ng mga otoridad ang ginagawang pagbabantay sa paligid ng 6 to 8 extended danger zone sa Bulkang Mayon para masigurong ligtas ang mga residente malapit dito. Ito'y matapos na ma-monitor ng PHIVOLCS ang panibagong magma sa ilalim ng bulkan na posibleng pagmulan ng pagsabog anumang oras. Sa panayam naman ng Brigada News FM kay Albay Governor Joey Salceda, sinabi nito na patuloy ang ginagawang panawagan ngayon ng pamahalaan sa mga residente ng Albay na huwag magmatigas at sumunod sa kanilang ipinag-uutos na huwag munang magpumilit na bumalik sa kanilang bahay dahil sa halos isang linggo ng pananahimik ng bulkan. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang naging panayam kay Governor Joey Salceda. Kasi walang tao within the 8-kilometer danger zones, wala ko kang problema. It is, as I said, the biggest touristic event in the country for as long as you take care of your evacuees. Ayon sa PHIVOLCS, malaki pa rin ang posibilidad na sumabog ang Mayon Volcano anumang oras sa kabila ng pagkalma nito. Maalalang una ng sinabi ng ahensya na nakita nila ang malaking lava dome na nabuo sa bungangan ng bulkan na halos katumbas sa 41 palapag ng gusali ang laki. Samantalang minamadali na rin ang paggawa ng mga conjugal rooms sa mga evacuation center para masolusyonan ang pangangailangang personal ng isang mag-asawa na kadalasang nagiging dahilan kung bakit nagpupumilit ang mga ito na makabalik sa kanilang mga tahanan. Para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Rocky Sigues, Brigada News. Tayo po ay live na live sa Brigada News FM Cebu 93.1 at sa Brigada News FM General Santos 89.5. Matapos ang 2 linggong pagkawala sa bansa ay balik Pinas na si Pangulong Benigno Noynoy Aquino III mula sa official visit nito sa Europa at Estados Unidos. Alas 10 ng gabi dumating sa NAIA Terminal 2 ang sinasakyang eroplanong PR of Philippine Airlines PR001. Buong pwersa namang sinulubong ng ang Pangulo ng kanyang mga gabinete kabilang na si Vice President Gigi Marbinay. Sa kanyang arrival speech, pinagmalaki ng Pangulo ang pasulubong ng 2.3 billion pesos na investment o $billion na investment at ang suportang nakuha nito sa international community sa issue ng arbitration sa territorial dispute laban sa China. Umabot sa 94 na mga engagements ang dinaluhan ng presidente sa 12 araw na official travel nito sa Europa at Amerika.
12 araw po tayong nawala at talaga naman pong sinulit natin ang mga araw na ito. Tunay nga po, ibang-iba na ang pagkilala sa Pilipinas ngayon at sa ating pong pakikiambag, sa ating pong pakikisagwad sa isang direksyon, mas lalo pa tayong igagalang at hahangan ng buong mundo. Kagabi ho yan, tinig ng Pangulong Noynoy Aquino. Tayo ay napapakinggan din live sa Brigada News FM Zamboanga, Brigada News FM Coronadal, Brigada News FM Toledo, Brigada News FM Cotabato, Brigada News FM Kalibo at Brigada News FM Daet dyan sa Camarines Norte. Tumagal ng halos 1 oras ang naging shopping ng Pangulong Benigno Aquino III malapit sa San Francisco International Airport sa California bago ito umuwi ng bansa. Bagamat gun store ang binasukan ng kilalang na Pangulong Aquino, hindi naman baril ang binili nito kundi mga accessories lamang. Ayon sa mga may-ari ng Peninsula Guns and Tactical Store na si Jeff Downs, bukod sa optics, bumili rin umano ang Pangulo ng range bag at eye at air protection. Panguling balita natin, yung mahigit sa 33,000 na dagdag trabaho ipinagmalaki ni Pinoy sa kanyang pagbabalik bansa kagabi. Si Brigada Leo Maligdem sa detalye. Brigada Leo, ibrigada mo! Brigada Live Report! Ipinagmalaki ni Pangulong Noynoy Aquino na aabot sa 33,850 na bagong trabaho ang lilikhain ng tinatayang $2.35 billion na halaga ng mga pledges ng investment sa bansa. Ayon kay Pangulong Aquino, nagkakaisang 22 korporasyon na kanyang nakausap sa kanilang tiwala na gumaganda ang ekonomiya at sistemang panlipunan ng Pilipinas. Tumanggi naman si Pangulong Aquino na pangalanan ng mga nasabing korporasyon dahil baka daw mausog ito. Gayunman, iniulat ng Pangulo sa kanyang arrival speech pasado alas 10 kagabi na hindi pa naman sumasapit ang 2015 ay naipasok na pala ng isang malaking soft drink company ang kanilang pangakong dagdag puhunan na $1 billion. Maliban dito, sari-saring kasunduan din ang nilagdaan ng Pangulo tulad na lamang ng Cultural Agreement at Air Service Agreement sa pagitan ng Pilipinas at ng Pransya at mga kasunduan para naman sa ugnayang pang-edukasyon. Report mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Brigada Balita Nationwide, Brigada Leo Navarro Maligdem, Brigada News. Brigada Balita Nationwide. Ito ang Brigada Balita Nationwide na hatid ng Power Cells Herbal Capsule at ng Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Mga kabrigada, live mula dito sa Brigada National Headquarters, yan ang unang bahagi pa lamang ng ating naging pagbabalita. Tuloy po lamang ang pakikinig ninyo sa Brigada News FM para sa iba pang mga importanteng mga balita sa inyong mga lugar ngayong umaga. Para sa Brigada Balita Nationwide, ito po inyong mga naging kabrigada Weng de la Peña At Brigada June Mendoza. Maraming salamat at buenos dias Pilipinas, buenos dias Ka-Brigada! Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga mula dito sa Brigada National Headquarters. Brigada Balita Nationwide sa umaga. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drive Max Herbal Dietary Supplement Capsule. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldukan ang sakit.